po. So mag-i-start na po tayo mga kapatid. Ang atin pong topic is Mateo chapter 10. And ang title po nito ay Ang 12 Apostol, mga kapatid. Ito po yung title ng ating topic. Dito po natin malalaman kung ano po ba yung binigay na otoridad ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang nga pong 12 apostles, mga kapatid. Atin pong aalamin ito lahat. Sabay-sabay po nating alamin, tuklasin yung nakaloob po sa kanyang banal na salita, mga kapatid. And mababasa nyo rin po pala ito sa Mark chapter 3 verse 13 through 19 and Lucas 6 verse 12 through 16. And magsimula na po tayo mga kapatid. Yung version ko po palang gamit, nandiyan po sa screen, ASND po ang salita ng Diyos, Physical Bible Book. Tinawag ni Jesus ang kaniyang 12 tagasunod. At binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Kung mababasa nga po natin mga kapatid dito sa first verse na ating nabasa, tinawag daw po ng ating Panginoong Hesukristo itong kanyang mga apostol. Ito nga pong 12 apostles niya, dahil ito nga po binigyan niya ng authority o otoridad na magpalayas nga po ng mga bad spirit or evil spirit, mga kapatid, at magpagaling po ng karamdaman nito nga pong mga tao po na may oppress nga po ng masasamang karamdaman or oppress nga po ng mga demonic spirits, mga kapatid. Dahil alam naman po natin na ang mga karamdaman ay spiritual, which is spiritual manifestation na gawa nga po ng kaaway sa buhay nga po natin, mga kapatid. Lalong-lalo na po yung mga karamdaman na hindi po natin nalalaman or sinasabi nga po, mostly ng mga doctors, diba, na wala na nga ba po lunas. Dahil alam naman po natin ngayon na all is spiritual, mga kapatid. Lahat po na nangyayari ngayon ay spiritual and namamanifest po on physical. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga sakit, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, mga kapatid, dahil yun nga po, we are spiritually attacked. Lalong-lalo na po kung hindi tayo covered and protected ng precious blood ng Panginoon and wala po tayo sa kanyang presence. Kaya po, di ba, sinabi nga po ng ating Panginoon, lalong-lalo na po para din po sa atin ito, na binigyan niya po tayo ng otoridad na magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling din po ng may mga karamdaman or may mga sakit, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito, mga kapatid. Hindi lamang po ito sa mga apostol, dahil ang representation din po ng mga apostol dito ay tayo pong kanyang mga tagasunod, mga kapatid. Tayo pong kanyang mga followers, mga saints, mga children, na may authority. Binigyan niya po tayo ng authority na i-cast out lahat-lahat ng schemes ni Satan na ginagawa po sa ating mga buhay, lalong-lalo na po yung mga panggugulo ng kaaway sa ating mga buhay. Mga kapatid, we have authority in the name of our Lord Jesus Christ. Lagi niyo po yung i-declare, mga kapatid. Yun po yung lagi nating tatandaan na we have authority in the name of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Yun po yun. Magpapatuloy na po tayo sa verse 2. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na kung tawagin ay Pedro, na siyang nangunguna sa kanila. Si Andres, na kanyang kapatid. Si Santiago at si Juan, na anak ni Zebedee. 3. Wait lang po. 3 na po tayo, May bigla pong sumulpot na sa screen. 3, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na naniningil ng buwis. Yung kanya pong 2 apostol, mga kapatid, ay mga, po sila, tawag dito, mga maniningil po ng buwis. Diba? Yun po yung mga tinawag ng Panginoon na kanyang tagapasunod. And dito naman po si Santiago, na anak ni Appius, si Thaddeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Po mga kapatid, ito po yung kanyang apostol na magtatraidor po sa kanya in the end
of the gospel na mababasa po natin sa ending ng gospel, mga kapatid. Kung bakit po nagkaroon ng crucifixion or bakit po na-crucified yung ating Panginoon because of Judas. And alam naman po natin na si Judas po ay hindi po talaga parte ng kingdom ng ating Panginoong Hesukristo dahil meron nga po, 'di ba, kung mababalikan natin sa Genesis na sinabi nga po doon na seed of the serpent and seed of the woman. Pero ito nga po, no, na nireveal nga po ng mga nakaraan sa atin na si Judas po ay galing po sa seed ni Satan. Kaya po kung mababasa nga po natin sa Bible na siya lamang po yung kaisa-isang apostol na nasaniban ni Satan, mga kapatid. Siya lamang po. Pero muntikan na nga po si Peter, 'di ba? Kung mababasa natin doon. Kaya po sinabi ng Panginoon sa kanya, "Get behind me, Satan." Kaya po yun, mga kapatid, ito po yung kanyang mga 12 apostles sa nabasa po natin, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo kung ano nga po yung purpose and yung ano nga po yung ginawa nila. Kung bakit po sinugo ng Panginoon itong kanyang 12 apostol upang, yun na nga po, no, magpagaling at magpalayas na nga po ng masasamang spirito sa kahit anuman pong teto ng lugar, mga kapatid. And katuloy na po natin, sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Ito po, mga kapatid. Okay, patuloy na po tayo. Mababasa nyo rin po yan sa Mark 6, 7-13 and Lucas 9, 1-6, mga kapatid. Ito po yung inana niya na po. Pinadala niya na yung mga apostol niya para magbahagi ng kanyang salita and mag-cast out po ng demons, mga kapatid. And dito po natin malalaman yon kung ano po ba yung sinasabi dito. Verse 5. Sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga Hudyo o sa alinmang bayan ng Samaritano. 6. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Verse 7. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang sinasabi po dito sa salita ng Panginoon na isinugo na po ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang nga pong 12, ito nga po kanyang mga apostol or tagapagsunod upang ito nga daw po na maghayag ng kanyang salita. Dito nga po sa mga lost sheep, mga kapatid. 'Di ba? Ayun nga po, mga nawawalang tupa ng mga Israelita. Kung sa atin nga po, 'di ba? Sa generation po natin, ito po yung mga tao na lost pa or naghahanap pa po sa ating Panginoon and hindi po talaga tunay na nalalaman yung katotohanan nga po sa salita niya dahil ito nga po nabahiran po sila ng kamalian turo dito nga po sa mundo. Kaya po ang nangyari sa kanila ay lost and na-deceive po, nabulag po lalo, and nagkaroon po ng veil yung kanilang mga mata or isipan. Kaya po ngayon, kapag tayo po yung nagbabahagi, lalong-lalo na po sa mga lost sheep po ng Panginoon, hindi po nila ito ma-nourish dahil mali nga po yung turo or aral nga po na na-receive nila, mga kapatid. Kaya nga po sinabi dito ng ating Panginoon, kumbaga ang representation po nitong mga Hudyo at Samaritano, ito po yung mga tao na hindi po talaga pinili ng ating Panginoon or yung mga hindi po talaga tatanggap ng kanya pong banal na salita, mga kapatid. Kaya nga po, di ba yung sinabi, yung mga Israelita o yung mga pinili nga po, yung mga sheep po ng Panginoon na nawawala nga po, mga kapatid, tayo po mismo yung magiging shepherd din nila upang ilid po sila sa tamang daan or sa ating Panginoong Hesukristo. Na kung mababasa nga po natin, mga kapatid, sa John 14 verse 6 na and Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Kaya po, mga kapatid, tayo po yung nagiging lead. Tayo po mismo yung ginagamit ng Panginoon upang ilid po yung mga tao sa katotohanan, upang ilid po sila sa tamang daan na patungo nga po sa buhay na walang hanggan, kung wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dahil siya lamang po yung tunay na daan,
katotohanan at buhay, mga kapatid. At kung mababasa nga po natin dito sa verse 7, ipahayag sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Kumbaga, nasa atin na po, nandirito na po yung kaharian ng Diyos, mga kapatid. Tatanggapin na lang naman po natin. Kaya nga po, di ba, kung mababasa po natin sa other chapter po ng Mateo, kumakatok po yung ating Panginoon. As sa Revelation din po, mga kapatid, na kapag kumatok po yung ating Panginoon, pagbuksan po natin siya. Yun po yun, mga kapatid. Yung kaharian po mismo ng Panginoon ay sa ating mga puso. Nasa puso po mismo natin. Kung bubuksan po natin ito, mga kapatid, ito po yung kanya magiging tahanan. Dito po siya mauupo. Ito po yung sinasabi dito sa kanyang salita, mga kapatid. Dito po sa mga bersikulong nabasa natin. At ipagpapatuloy po natin, mga kapatid, dito na po tayo sa verse 8. Pagalingin nyo ang may mga sakit. Buhayin ang mga patay. Pagalingin ang may mga malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Ito po muna tayo, mga kapatid, bago po tayo magpatuloy. Sinasabi po dito, mga kapatid, ng ating Panginoon, sa kanya nga po mga apostol, mga kapatid, na pagalingin daw po yung may mga karamdaman, may mga sakit, at buhayin po yung mga patay. At pagalingin yung may mga malubhang sakit sa balat, para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Mga kapatid, ang nirerepresenta po dito po sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo na may mga sakit, mga kapatid. Ito po yung mga tao na may oppressed spiritual or spiritual error, mga kapatid. Yung mga tao po na hindi nga po nalalaman yung salita nga po, or hindi nga po nalalaman yung katotohanan sa salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And dito naman po sa buhay yung mga patay, spiritual death, mga kapatid. Gisingin po sila, yung mga patay spiritual sa binabahagi po nating salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin dito na buhayin ang mga patay. Ito po yung mga tao na lukewarm, spiritually dead, yung ginagawa pa rin po yung mga pagnanasa nila sa mundo. Kaya po binabahagi natin kung ano yung katotohanan po na nakaloob po sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo upang magising po yung natutulog na spirito nila, upang magamit din po sila ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang glory at kingdom, mga kapatid. Dahil kung mapapansin po natin sa mundo ngayon na napakarami pong tao, yung tulog spiritual, lalong-lalo na po yung mga tao na nagsasabi na Kristiyano sila or sinusunod or kilala nila yung ating Panginoon, ngunit wala po talagang tunay na pagkakakilala sa Kanya or wala pong relasyon sa Kanya or intimacy, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito, na buhayin ang mga patay, yung mga spiritually dead, mga kapatid. At dito naman po, sa pagalingin ninyo ang may mga malubhang sakit sa balat, ito naman po, mga kapatid, yung binigyan po tayo, di ba? Nabasa po natin kanina na binigyan po tayo ng authority upang pagalingin yung may mga karamdaman or sakit nga po, mga kapatid. Kung kahit anong malubhang sakit pa po yan, we have authority, we have power in the name of our Lord Jesus Christ. Kayang-kaya po yun. Ngunit ano po ba yung sinabi ng Panginoon bago po yun mangyari? Have faith. Dapat po meron tayong pananampalataya na we receive it, we claim it na we are healed in the name of our Lord Jesus Christ. Kasi kung wala po tayong pananampalataya, kahit magdasal tayo ng magdasal, mga kapatid, hindi po mangyayari yun. Hindi po matutupad iyon. Kaya nga po, di ba, mga kapatid, doon po sa last nating na topic, na nabighani po yung ating Panginoon sa faith nga po ng centurion. Dahil first time niya po makakita ng ganong pananampalataya na walang alinlangan, walang doubt, walang pagdadalawang isip, kundi pure faith and believe and trust na kayang-kayang pagalingin ng Panginoon sa salita lamang, mga kapatid. Sa mga susunod po nating matatapik din po natin yung sa, doon nga po yung may sa 12 years discharge na babae.
Isa rin po yun sa isang representation na dapat po ganun na may pananampalataya tayong gagaling tayo. Kahit po hindi man natin makita ngayon, receive it already, mga kapatid. Receive it already na we are healed. In Jesus' name. Kaya po mga kapatid, yun po yung binigay na authority sa atin ng Panginoon para daw po maging malinis. Upang makapag-repent din po sila. Makapag-surrendered sa ating Panginoon upang maging maturing na malinis. Kasi ano po ba yung may tuturing na malinis, mga kapatid? Ito po yung mga tao na nagsusurrendered na or binigay na po talaga yung mga buhay nila sa ating Panginoon. Repentance. Nire-repent po nila yung kanilang mga nagawang pagkakamali. Hinahumble po nila yung kanilang mga sarili. Kaya po mababasa natin sa Matthew 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of heaven. Ibig sabihin po nun, pinagpapakumbaba po nila yung kanilang mga sarili. Sa last din po nating na topic, mga kapatid, representation po nung may sakit sa balat, yung leper po, di ba? Yung may sakit po sa balat, isinambol niya po, yumukod po siya sa ating Panginoon, mga kapatid. Representation, nagpakumbaba po siya sa ating Panginoong Hesukristo at sinabi niya, Lord, kung will mo man, napagalingin ako, kayo na po. And sinabi po sa kanya ng Panginoon, dahil nakita ng Panginoon na hinumble niya yung kanyang sarili, na kailangan niya ng tulong at naniniwala siyang mapapagaling siya ng Panginoon. Ano pong ginawa ng Panginoon? Pinagaling po siya, mga kapatid. Kasi nakita po ng Panginoon yung humbleness, yung malinis na desire ng kanyang puso na gusto niyang maging malinis, gusto niyang maging magaling. Gusto niyang gumaling sa kanyang karamdaman. At ganun din po tayo. Lalo-lalo na ngayon sa mga lumalakad sa Panginoon, na ito rin po yung kagustuhan natin, yung maging malinis na po tayo sa mata o sa paningin po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya po nga po, di ba, sa bawat araw tayo po ay nagre-repent, nagsosurrendered, nagsasubmit mo po sa kanyang authority dahil sa bawat araw po tayo pa rin po ay nadadapa sa pagkakasala. Sa isip, sa salita at sa gawa po, mga kapatid. Kaya po dapat sa bawat araw, lagi po natin i-acknowledge ang ating Panginoong Hesukristo. Proverbs 3 verse 5, acknowledge Him in all our ways. Lagi po natin siyang i-acknowledge, mga kapatid. Sa bawat araw na ating mga ginagawa sa ating mga buhay, always acknowledge Him. Acknowledge Him, mga kapatid. Kasi apart from Him, lahat po na outside sa will ng Panginoon ay sa kaaway. Kaya po sa lahat-lahat ng ating ginagawa, acknowledge Him. Always acknowledge Him in all our ways. And He will make straight our path. Itutuwid niya po yung daan na ating dadaanan. Psalm 23 verse 3, He lead us in the path of righteousness for His name's sake, mga kapatid. Magpatuloy na po tayo, dito na po tayo sa next, na at palayasin ang masasamang spirito, mga kapatid. Ito na po yun, yung authority sa pangalan nga po ng ating Panginoong Hesukristo na kayang-kaya po nating i-rebuke or kayang-kaya po nating i-cast out yung masasamang spirito sa ngalan ng ating Panginoon. Kaya po dapat buo yung pananampalataya natin and huwag tayong matakot sa kanila. Dahil hindi po nila tayo kayang lapitan, hindi po nila tayo kayang saktan, hanggang tingin lamang po sila. Kaya nga po mababasa natin sa Psalm 91, they will look at you and see the recompense of the wicked. Titignan lamang po natin sila, mga kapatid. Hanggang titig lamang po sila. Hindi po nila tayong saktan. Yun po yung lagi yung tatandaan na we have authority, we have power over them. Pero wag po tayo dun mag-focus. Kasi ano po ba yung sinabi ng Panginoon sa Luke? Rejoice. Mag-rejoice po kayo. Or wag po kayong matuwa dahil ino-obey po ng mga demons yung kanyang pangalan. Kundi matuwa po kayo dahil nakasulat po sa Book of Life yung inyong pangalan. Mga kapatid. Yun po yung sinasabi rito sa ating salita.
sa salita po ng ating Panginoon na atin pong binabasa ngayon, mga kapatid. Always remember that we have authority by the name of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo, tinanggap nyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad. Kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Kapatid, na sinasabi po dito, di ba, tinanggap po natin yung kanyang salita ng walang bayad at ibabahagi rin po natin ito sa mga tao ng walang bayad or kapalit, mga kapatid. Pero kung makikita po natin sa mga physical churches, may bayad yung salita po ng Panginoon. Pero dito po ay napakalinaw na sinabi mismo ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol na libre nyo na natanggap ang kapangyarihang ito o yung authority nga po na meron tayo ngayon sa pagbabahagi ng kanyang kingdom gospel ngayon, mga kapatid, na binabahagi natin ngayon. Dapat po ay wala rin po tayong bayad na tatanggapin, kundi libre lamang po nating itong ipapahayag sa mga tao. Dahil ang kabayaran po nito ay nasa Panginoon na, mga kapatid. Nasa Panginoon na po mismo. Ano po ba yung kabayaran na yun? Eternal life. Yun po yung exchange ng Panginoon sa ginagawa nating pagbabahagi ng kanyang salita, because we are doing this not for our own or not for anyone. We are doing this for Him. Lahat po ng ginagawa natin ngayon sa Panginoon, it's all for Him, through Him, and for Him. Lahat-lahat po, mga kapatid. Wala pong sa atin dito. Wala po ni isa sa atin dito. Wala. Lahat po ng wisdom, gifts, or kung ano man po na meron tayo ngayon, sa Kanya po lahat galing yan. Lahat-lahat po, mga kapatid. Yun po yung ating tatandaan. Lahat po ng meron tayo sa mundong ito, lagi po nating tatandaan na sa Kanya po nanggaling yan. Pati na rin po yung buhay natin sa bawat araw na hinihinga natin ngayon, na ginagamit po natin or binabangon po natin sa bawat araw, blessing niya po yan, mercy niya po yan sa atin. Yun po yung lagi nating tatandaan na apart from Him, we can do nothing. Walang kwenta tong ginagawa natin ngayon kung wala po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po, kapag tayo nagbabahagi, isipin natin na libre lamang po nating nakuha ito o natanggap itong kanyang kapangyarihan. Kaya dapat po libre din po nating ibabahagi ito sa mga tao na nangangailangan po mapakinggan yung kanyang salita upang makilala rin po nila yung ating Panginoong Hesukristo. Kasi yun naman po yung kagustuhan niya sa bawat isa sa atin, na ipahayag, ipalaganap, preach the gospel to all nations. Mga kapatid, relasyon po ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo, hindi yung mga relihiyon or kung ano pa man po, mga kapatid. Relasyon ang hinahanap po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga nilikha. Kaya nga po siya namatay para sa atin, dahil gusto niya magkaroon ng relasyon o reconciliation sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga anak, sa atin po, mga kapatid. Kaya po siya namatay. Kaya niya po nilinis yung ating mga pagkakasala upang lumapit po tayo sa Kanya, upang magkaroon po tayong muli ng relasyon sa Kanya, mga kapatid. Yun po, mga kapatid, yung sinasabi dito sa ating nabasa sa verse 8, at magpapatuloy na po tayo sa verse 9, mga kapatid. Huwag kayong magbaon ng pera, 10, o kaya'y magdala ng bag, damit, na panbihis, sandalyas, o tungkol, o tungkod. Sapagkat ang paggawa ay dapat lang na suportahan sa mga pangangailangan niya. Mga kapatid, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon na binigay niya po sa akin, habang ito po'y aking binabasa, mga kapatid, ang sinabi po dito, ito po'y isang representasyon, mga kapatid, na sinabi po ng Panginoon dito na take nothing. Ito nga po, no, wag daw po magdadala nga po. Ito nga po yung mga nabasa natin dito na wag po magdadala ng mga pera. Kumbaga, ito po yung sinasabi rito na take nothing in your journey, which was their own wisdom, yung ating sariling karunungan. Mga kapatid,
at yung ating sariling will or sa ating sariling authority. Bagkos yung will lamang po, yung sariling authority na binigay po mismo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Na siya po sa kanya po mismo nanggaling. Yun po yung representation or sinasabi po dito na wag daw po magdadala. Dahil nga po Panginoon na po mismo yung nagbigay po ng authority sa kanila, ng pangangailangan nila, mga kapatid. Mismong Panginoon na po mismo yung magpupuspos. Kaya nga po mababasa natin, di ba, sa Matthew 6, do not be anxious sa kung ano mang pangangailangan nyo. Dahil mismong Panginoon na po yung magbibigay, mismong Panginoon na po yung magsusupply nun. Kaya nga po sinabi sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and everything will be added to you. Kaya po, unahin po natin siyang isik, mga kapatid, dahil lahat-lahat po ng kailangan natin or pangangailangan natin ay mapupuspos po mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Po yung sinasabi dito, mga kapatid, sa pangangailangan, yun nga po, no, na kayang binigay na po ng Panginoon yung kanilang pangangailangan. Nakapaloob na po lahat. Kaya nga po yung authority na binigay po sa kanila, ayun na po yun, mga kapatid, doon na po lahat sa authority na yun, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. Verse 11 na po tayo. Sa alinmang bayan o nayon na inyong pupuntahan, humanap kayo ng taong malugod, kayong tatanggapin sa kanyang bahay. At makituloy kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo. Verse 12, sa pagpasok ninyo sa tahanang iyon, pagpalain ninyo ang lahat ng nakatira roon. Verse 13, kung talagang tinatanggap nila kayo, pagpalain nyo sila. Ngunit kung hindi, huwag nyo silang pagpalain. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Mga kapatid, dito po muna tayo sa verse 12 and 13. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo na kung hindi nga ba daw po tatanggapin itong kanyang mga apostol, which is representation as, na kung di daw po tatanggapin yung ating binabahagi. Kasi po yung representation dito ng tahanan, ito po yung mga tao na ating binabahagian ng salita nga po ng Panginoon, mga kapatid, na kung ito man po itatanggapin nila, i-bless po sila ng ating Panginoong Hesukristo. Yung representation po nitong pagpapalain. I-bless po mismo sila ng Panginoon when the time they receive or they accept the kingdom gospel that we are preaching to them, that we are sharing to them. Mga kapatid, ito po yun sinasabi rito. And dito naman po sa 30 na sinasabi po dito, yung mga tao po na kung hindi nga daw po tatanggapin, ito nga pong pinapalaganap natin or binabahagi nga po nating salita ng Panginoon, ay wag daw po, ay hindi niya daw po bibigyan ng pagpapala, mga kapatid. Kaya nga po, kung mababasa nga po natin dito po sa verse 14, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Representation po, mga kapatid. Hindi po natin kailangang ipilit yung salita po ng Panginoon dahil meron nga po, 'di ba? Meron pong free will. Sinasabi kung tatanggapin po nila ito o hindi, dahil in the end of the day, sa mga tao pong hindi tumanggap sa salita po ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, damnation po yung patutunguhan nila. Dahil Panginoon na po mismo yung kumakatok or nananawagan sa mga tao. Lalo-lalo na po dito po sa mga tao sa mundong ito na matigas po yung mga puso at ayaw pong tanggapin yung katotohanan na nakaloob po sa kanyang banal na salita, mga kapatid. Dahil kung wala po talaga tayong Panginoon o Diyos sa ating mga buhay, hindi po natin ma-inherit yung eternal life, mga kapatid. Yan po yung tatandaan natin. Pwede po nating sabihin natin na kilala natin ng Diyos
Ngunit hindi naman po talaga natin sinasabuhay o sinusunod yung kanyang salita, mga kapatid. Wala lang pong kwenta lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Yun po yung ating tatandaan. Dahil mahirap po, mga kapatid, na sabihin natin na kilala natin siya, pero di naman natin nalalaman kung ano po talaga yung kagustuhan niya para sa atin. At hindi po natin sinasabuhay yung kanyang salita, which is itong binabasa po natin ngayon. Kung wala pong fruit or pagbabago sa ating mga buhay, magsisimba tayo ng linggo, ngunit sa 6 na araw, ganun pa din. I-check po natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Lalong-lalo na po kung sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon, ngunit hindi po natin sinasabuhay yung buhay na gusto niya para sa atin. Niloloko lamang po natin yung ating mga sarili, hindi lamang po yung ating mga sarili, mga kapatid. Mismong siya po yung Diyos. Nagbibigay na po mismo, mga kapatid, ng babala po sa atin sa bawat araw. Na nagbibigay po ng awa sa atin sa bawat araw. Yung buhay po na meron tayo ngayon. Mercy niya po ito, awa niya po ito, mga kapatid. Huwag na po nating gamitin yung buhay natin sa mga temporary pleasures or temporary desires po sa mundong ito na hindi naman makakapagbigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Huwag niyo na pong tigasan yung inyong mga puso, mga kapatid. We are living in the last days. Hindi na po natin alam kung may bukas pa o wala na. Kaya po ngayon, we are blessed kasi naririnig pa po natin yung salita niya. Binibigyan niya pa po tayo ng pagkakataon upang mabago, maitama, maituwid yung mga buhay o pagkakamali natin sa buhay natin. Upang matamasa natin yung libreng eternal life o yung libreng buhay na walang hanggan na binigay niya po sa atin. Mga kapatid, yun po yung isipin natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos. Ganon niya po tayo kamahal. Binibigyan niya po tayo ng awa bawat araw. Binibigyan niya po tayo ng chances bawat araw, mga kapatid. Lalong-lalo na po sa inyo ngayon na nandirito, yun po yung isipin natin. Yung awa ng Diyos na ibinibigay po sa atin, sa lahat po sa atin, mga kapatid. Dahil sobra, yung awa na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, kung iisipin nyo lamang po, yung awa na yon. Kung gaano na lang po tayo kamahal ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyo na pong tigasan yung inyong mga puso. Nagigrip po yung Panginoon. Grip na grip po siya. Huwag niyong tigasan yung inyong mga puso, mga kapatid. Isipin niyo na lang yung binigay na buhay ng Diyos sa inyo sa bawat araw. Na kinaaawaan niya pa rin kayo. Binibigyan niya pa rin kayo ng pagkakataon na tanggapin siya sa inyong mga buhay. Yun po yung mga kapatid, yung isipin niyo, yung awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung awa ng Diyos sa bawat araw, sa bawat isa sa mga tao na nilikha niya. Ngunit hindi niya po pinipilit. Hindi niya po tayo pinipilit. Kasi binigyan niya po tayo ng free will kung pipiliin ba natin siya o hindi. Kaya po mga kapatid, huwag niyo na pong tigasan yung inyong mga puso. Habang naririnig niyo pa po ito, tanggapin niyo po siya. Kumakatok po siya sa inyong mga puso. And this is not a coincidence na naririnig niyo po itong kanyang salita, mga kapatid. He always give us daily chances para ma-surrender lahat yung kamalian natin na ginagawa sa Kanya. Po mga kapatid, this is the time na kilalanin po natin siya. This is the time na maitama po yung ating mga buhay sa Kanya. This is the time na isurrender po natin yung ating mga sarili sa Kanya. Kasi wala na pong natitirang oras, mga kapatid. Awa na lang po itong binibigay niyang buhay o araw po sa atin. Ganun niya po tayo kamahal. Ganun po siya ka-faithful na Diyos.
na He give us time to reconcile on Him and accept Him to our lives, mga kapatid. Huwag na po natin tigasan yung ating mga puso. Huwag na po. Pagpapatuloy na po tayo sa verse 15, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga Sodom at Gomora. Mga kapatid, sinasabi po dito ng ating Panginoon, mas mabigat po yung kahatulan na matatanggap ng mga taong nag-reject sa araw po ng paghuhukom. At ito po yung mga tao na alam na po yung katotohanan pero nireject pa rin po yung katotohanan o yung buhay na gusto po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Warning po ito na mas mabigat pa po yung kahatulan na or parusa na tatanggapin nila kaysa po sa tinamasa ng Sodom at Gomora. Kung mababasa nga po natin ito sa Genesis. Diba, sinunog po fire and sulfur ng Panginoon yung Sodom at Gomora, mga kapatid. And ngayon po, susunugin niya po itong mundong ito ng apoy po, mga kapatid, hindi na po tubig. Apoy. Susunugin niya po itong mundo natin ng apoy. Kaya po ngayon, gumising na po kayo, mga kapatid. Choose the life, which is the Lord. Choose the eternal life. Choose the narrow path and not the wide gate na magdadala po sa inyo sa damnation or sa eternal separation or lake of fire, mga kapatid, which is hell, na mas malala pa po sa hell. Huwag nyo na pong gustuhin yun, mga kapatid. Kaya po ngayon pa lang, this is the time to be right and live right for the Lord, mga kapatid. Accept the salvation of the Lord Jesus Christ na binigay po sa atin, mga kapatid. Kung mababasa nga po natin sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life, mga kapatid. Kaya po ngayon, habang nabubuhay pa tayo, we have chances to be right with the Lord and accept the truth in the word of the Lord. Tanggapin po natin yung correction, yung rebuking, mga kapatid. Dito po sa salita po ng Panginoon na siya nakakapagpabago po ng buhay at waste natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil kung sa ating sarili po, hindi po natin kayang mabago yung ating mga sarili. Siya lamang po yung kayang magpabago, mga kapatid. And i-share ko rin po sa inyo kung baka ano na lang po ako binago ng Panginoon sa aking pamumuhay dati o noon bilang isang parte ng LGBT. Pero when the time that I accept Him to my life, lahat po yun binago niya. Perspective ko sa buhay, tingin ko sa sarili ko, lahat po yun nawala. Because of Him. And kayang-kaya niya rin po yun ibigay sa inyo kapag tinanggap niyo po mismo siya sa inyong mga buhay, mga kapatid. So, yun po yun, mga kapatid, yung sinasabi po dito sa verse 15 at magpapatuloy na po tayo sa verse 16. Ang sinabi po dito, mga pag-uusig na darating. Mababasa niyo po ito sa Mark 13 verse 9 and Lucas 12:12-17. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mga kapatid, yung sinasabi po dito ng ating Panginoon sa verse 16 na tandaan daw po natin na sinugo niya po tayo tulad ng mga tupa. Na ito nga po no, sa ating nga pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon, marami pong tao dito na tulad po ng mga lobo na ipe-persecute po tayo, na i-oppose po yung binabahagi po natin na salita po ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Kaya nga po sinabi ng Panginoon na maging matalino tayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati, which is ano po ba representation ng kalapati? Love and compassion. Naging mapagmahal pa rin po tayo sa kanila, mga kapatid. And yung wisdom po na representation dito na sinabi po sa isang salita na ito na ating binasa ngayon
ay sa Panginoon, reliance on Him. Lalong-lalo na po kapag tayo po ay nagbabahagi ng kanyang salita, dapat po makikita mismo sa atin yung reliance sa Panginoon at pati na rin po yung love and compassion na nagmumula po sa Panginoon. Kasi tayo nga po yung representation ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. We are the image of our Lord Jesus Christ. Kaya po dapat when the time na tayo po mismo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon or sa ating nga pong pamumuhay, dapat po i-represent po natin mismo yung ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa salitang ito. And verse 17 ay pagpapatuloy po natin, mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakapin nila kayo at dadalhin sa hukuman at hagupitin nila kayo ng kanilang mga sambahan. 18 Itang po. 18, iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo iyon para magpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo tungkol sa akin. Praise God. Amen. Mga kapatid, yung sinasabi po dito sa ating nabasang bersikulo, dito po sa verse 17 through 18, na sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, or representation nga rin po nito, na tayo po ng mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon, na pinag-iingat niya nga po, dahil ito nga po, marami nga pong tao yung mag-o-oppose, or marami nga pong tao ang darating upang pigilan tayo sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Kitang-kita naman po natin yan online. Napapanood naman po natin yan online. Nakitang-kita po natin na kung gaano na lang i-persecute yung mga tao na nagbabahagi po mismo ng kanyang salita, mga kapatid. Diba kinukulong, dinadakip? Hindi nga lang po kinukulong, pinapatay pa mismo. Harapan. Mga kapatid, ganun po i-persecute yung mga tao na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Yun po yung isipin natin. Kung gaano po yung hirap na dinaranas ng mga tao na nagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa bawat araw. At yung representation po nito, mga kapatid, sa ating nabasa, dito po sa verse 17 and 18, representation ng believer sa sinagoga na ay magbabahagi ng salita at katotohanan sa salita ng Diyos sa maraming tao. Tulad ng mga nag-e-evangelize nga po, di ba, na nakikita natin on street na nagbabahagi po ng salita ng ating Panginoong Hesukristo, ng katotohanan po ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao po na kailangan makapakinggan kung ano po yung katotohanan na nakapaloob po sa kanyang salita, mga kapatid. At ipagpapatuloy po natin na speaking the truth of the Lord Jesus Christ and the gospel of the Lord Jesus Christ na ipinipreach nga po na nararapat na malaman ng mga tao, lalong-lalo na po, di ba, yung mga nasa simbahan mismo. Yun po yung representation dito na dadakapin nila kayo, iimbestigahan. And yun din po yung chances upang mai-preach or maibahagi nyo pa sa mas maraming tao yung salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung nire-representation nito or ibig sabihin po nito na binigay po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo dito sa atin pong nabasa sa kanyang salita, mga kapatid. Yun nga po no, dito sa last na sinabi niya po tungkol sa akin. Yun na po yung chance para maibahagi natin sa mga hindi nga po, yun nga po no, sa mga Hudyo. Ano po representation ng mga Hudyo dito? Yung mga lost sheep. Yung mga tao pong nagsisik po talaga sa kanya at gustong malaman yung katotohanan po sa kanya, mga kapatid, yung mga lost souls. Na napakinggan nga po yung mga maling katotohanan or maling aral po sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yun. Yung sinasabi dito sa bersikulo po na ating nabasa, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 19.
At kapag dinala nila kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling iyon ang sasabihin ninyo. Verse 20, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, amen, kundi ang Espiritu ng inyong Ama, siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo, mga kapatid. Praise God. Mga kapatid, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon na wag daw po tayong mag-alala na kapag when the time na tayo po'y humarap sa mga tao at magbabahagi po ng kanyang banal na spirito, wag po tayong mag-alala dahil siya po mismo yung magsasalita po sa atin. Siya mismo yung magbibigay ng sasabihin sa atin. Mga kapatid, napakalinaw po na yung ito pong ginagawa natin ngayon, this is not about me. I'm just a vessel of the Lord na ginagamit niya po upang ibahagi po yung katotohanan, upang ibahagi po yung kanyang salita na dapat pong mapakinggan at dapat nating malaman kung ano po ba yung katotohanan na nakapaloob po sa kanyang banal na salita, mga kapatid. Dahil sinabi nga rin po dito na sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi yung spirito or mismong banal na spirito po yung magsasalita po sa atin when the time we are preaching, we are sharing the kingdom message of the Lord sa mga tao po na ating binabahagian or sa pagpe-preach or sa pag-e-evangelize nga po natin on street or sa kahit saan pa man po, mga kapatid. Panginoon po yung nagsasalita sa atin. Panginoon po mismo yung magsasalita through us. When the time na tayo po mismo ay dinelivered niya upang ikalat, ibahagi yung kanya pong banal na salita, mga kapatid. Kaya po wag po tayo magkaroon ng takot, wag po tayong mag-alala kung ano yung ating mga sasabihin. Dahil siya po mismo yung magpupuspos, siya po mismo yung magbibigay, siya po mismo yung magsasalita po sa atin, mga kapatid. Yun po yun. Wag po tayo magre-rely sa ating sariling karunungan. Maging empty vessel po tayo. Hayaan po natin na mismong banal na spirito po yung magpuspos, yung banal na spirito po mismo yung siyang magsalita po sa atin. Magpagamit lamang po tayo, mga kapatid. Hayaan po natin na siya po mismo yung magsalita, siya po mismo yung maghayag, at siya po mismo yung magbigay po ng sasabihin sa atin, sa ating mga bibig. Hindi po yung sa atin. Dahil kung sa atin po, mga kapatid, ang lalabas po dito puro walang kabuluhan. Mga kapatid, yun po yung ating tatandaan. Praise God, thank you Lord. Verse 21, mga kapatid, magpapatuloy na po tayo.